So, magandang umaga sa inyong lahat. This is Rafi Gutierrez. So, nakita nyo na sobrang galit ko ngayon sa napakagaling nating gobyerno, 'di ba? Bakit ako sobrang galit ngayong umaga na talagang kumukulo ang dugo ko? Kasi hindi ko maintindihan, sobrang simpleng bagay na pagkuha ng delayed birth certificate ba mas mahirap pa dumaan sa butas ng karayom, 'di ba? Kasi dapat sandali lang ito, dapat hindi, kumbaga dapat matagal na 1 or 2 months, 'di ba? So ipapaliwanag ko lang anong sitwasyon. Meron kaming empleyado na gusto namin syempre bayaran yung tamang tamang mga government na mga tawag doon, yung mga pag-ibig, yung TIN, yung SSS, 'di ba? Pero itong kasambahay namin, itong empleyado namin, wala siyang kahit isang pirasong government ID, no? So, doon sa probinsya kung saan siya pinanganak, hindi rin siya na-issue ng certificate of live birth dahil siguro na pinanganak sa sa isang parang either sa bahay lang or basta doon sa yung conditions na kung saan siya pinanganak, hindi siya nakakuha ng certificate of live birth. So, madaling salita, itong empleyado namin, umabot na siya ng mid-30s, kahit isang pirasong government ID, never siya nagkaroon. Wala rin siyang birth certificate. So, pinauwi namin doon sa probinsya nila nung nakaraang ilang buwan para finally mag-apply ng certificate of live birth. So, meron na. Okay, i-flash ko lang dito para alam niyong meron. Di ako nagbibiro, di ba? Okay, so meron na. Nakakuha siya. Ang nag-receive at pati affidavit, yung mga kailangan, yung patunay, yung parents niya, nandyan lahat kompleto. Alright? Doon sa PSA nila, doon sa probinsya, pati city registrar, may kopya nung kanyang certificate of live birth. Okay? 2 beses na ako nag-request ng delayed birth certificate sa head office ng PSA, yung online, lahat ng online dito sa gobyerno natin, puro walang kwenta kasi para masabi lang online, pero actually download lang ng form, 'di ba? Hindi ka nga naka-fill up ng form, puro download lang 'yan, 'di ba? Meron mga scheduling, pero pagpunta mo dun sa opisina, pipila ka pa rin 3-4 na oras. Napakagaling talaga ng online natin. Syempre, kasalanan ng isang technology department dyan, hindi ko na sasabihin alin kasi babasahin lang naman yung mga post nyo, alam ko makita sa sino, na wala naman silang alam gawin kasi mga tao dyan sa department niyan, walang alam kung paano dapat gawin sa technology kasi walang technologies, 'di ba? Iba expertise nila, 'di ba? Hindi ko alam kung ano. Basta ganoon na 'yon. So nag-apply ako sa online ng PSA. Sinasabi wala pa rin record ng empleyado namin doon sa head office nila. Bakit? Kasi hindi pa centralized, no? Ganyan naman lahat, 'di ba? Punta ka ng PNP, punta ka ng NBI para mag-apply ng PNP clearance, NBI clearance. PNP wala ka, good citizen ka. Sa NBI may hit, criminal ka. Minsan nga dun sa NBI, dun sa PNP nag-apply ako, yung PNP clearance ko. Walang problema. NBI putya, meron akong grabing kaso na hit, 'di ba? So sa ganung pagkakataon, sino dapat sundin? Na yung 2 ahensya natin na dapat nagmamando ng krimen. Hindi nag-uusap ng mga system nila. Paano nga? Yung departamento na dapat nagli-link na lahat niyan, hindi nila alam ang gagawin. Walang alam, walang nakakaalam. Diba? Yun ang mga katotohanan. Bakit magde-deny pa tayo? Diba? Kung alam ng mga tao sa department yan, kung anong dapat nila gawin, anong technology basis, dapat ngayon nagkakaroon at nakita na natin na nagli-link itong mga system. Nakakatawa nga diba? May pa-egov pa sila. Pero anong ginagawa ng egov? Para kiklik mo lang yung link para pumunta doon sa website ng ahensya. Pero yung actual, kunyari, kung totoo yung egov na yan, dapat hindi na nagkakaroon ng ganito mga problema dahil link na nga yung mga system na yan, di ba? Eh anong mangyayari? Kailangan maglakad, mag-swimming yung papeles, di ba? Nung empleyado doon sa probinsya ng PSA, doon sa head office ng PSA. Kasi nga hindi link, hindi pa centralized, hindi digitized. Walang alam yung mga tao diyan. Tapos tingin yung PhilHealth, na-hack sila. 'Di ba nakakahiya? Na ransomware. Putya, antivirus lang kailangan nyo eh. Mga simpleng antivirus, hindi kayo makaprovide. Putya,
Hindi nga kasi paano nagkaroon ng technology department na naman technologist? Gano'ng karami doon certified? Ilan dyan ng Microsoft, Cisco, CompTIA certified? Ilan? Wala. Siguro wala, 'di ba? Pati yung mga tao doon sa ano nila, yung division nila na training, sinusulong nila mga sarili ng certification, wala namang kwenta. Bakit makaka-count ba yan pag nag-abroad ka? Punta diyan lang sa Pilipinas, 'di ba? Tapos yung Leching CSE, Commission on Civil Service, yung basihan nyo ng mga IT credentials, 1970s pa yata, di ba? Tawag ka bulukan, di ba? Nakita ko yung mga proposal nyo ng araw. Paano magkakaletsi-letse, di ba? So, simpleng bagay ng birth certificate, pahirapan ng punyeta, di ba? Dapat ba? Tama ba yun? Tama ba? Di ba? Parang, imagine mo, punta ka ng, kunyari, BDO, nag-apply ka doon sa probinsya mo ng bank account, di ba? Tapos punta mo sa head office ng BDO sa Makati para check yung bank record mo. Sabihin nila, ay wala pa yung record mo dito, wala kaming, hindi namin alam sino ka. Kailangan mo bumalik doon sa BDO, doon sa probinsya mo, tapos para apply nila yung account mo para makita namin dito. Ganon. Ang tali-talino ng gobyernong ito, grabe, por Diyos por Santo, napakagaling. Believe ako sa inyong lahat dyan, mga walang alam sa technology. Sobrang walang alam sa technology. Diba? Dapat ngayon link na lahat. Kung talagang may silbi ang e-gov app na yan, dapat hindi nagkakaroon ng ganito mga problema. Kasi nga ang purpose yan i-digitize at i-centralize lahat ng data. Eh hindi nga nyo ma-convince. Yung cybersecurity bureau nyo, hindi nga ma-convince lahat ng government agency mag-subscribe din sa system nyo para hindi sila na-hack, diba? Puta. Kung ganyan na lang, diba? Ay nako, sa totoo lang. Simpleng birth cert. Paano yan? Imagine. So, kung kunyari may nangyari sa kasambahay na, wala siyang record. So, hindi pwede, pag kunyari, it doesn't exist in the Philippines. Except doon sa probinsya niya. So, make sense? Bakit? Ganun kahirap, di ba? Na once na nag-issue yung local PSA office ng live birth kung saan impyerno man yan sa Pilipinas, di ba? Eh paano nga? Paano kasi baka yun naman yung PSA dun sa probinsya nila walang internet. Of course, kasi sablay na yung Leching yung National Broadband Program. Nasaan na? Nasaan na yung link na dapat binigay nung company na nangako na maglalagay ng ilang terabytes siya? Nasaan na? Di ba? Wala naman lahat. Puro nyaw-nyaw. Di ba? Magaling, mahusay. Palakpakan natin kayong mga napakahusay dyan sa department na yan. Diba? Walang kwenta. Dapat ngayon nagkakaroon na ng traction yung mga mga project nyo na naglilink lahat. Eh kung itong napakasimpleng bagay ng birth certificate, diba? Hindi maayos-ayos. Yung national ID nasa na. Kami nun, yung grupo namin nun sa department na yan, isa sa mga pinakaunang pinuntahan ng PSA para ang dami, wala pa rin national ID ko. Diba? Ang galing! Palakpakan talaga natin. Por Diyos por Santo. Sino hindi ma-hybrid pa ganyan? Diba? Dito sa Lipa. Diba? Every month, 3-4 na beses, 12 hours walang kuryente. Diba? Maya, konting ulan, wala lang internet. Ano yan? Joke? Diba? Joke! Sad, sobrang sad. Anyway, yun lang. Kakabwisit. Buisit kayong lahat. Paki-share na tong video na to. Maraming salamat.